del maga tatarabuelo de Jesús, el descendiente del rey David y de Abraham. Maganombre listao del tatarabuelo de Jesús, el descendiente del rey David y de Abraham. Basahin natin sa Kastila. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Natin sa Português. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. May magkakapareho, no? Magkakapareho sa Kastila, genealogia, sa Português, genealogia rin. Yung isa, hijo, yung isa, filyo. Magkakapareho yan. Pero pagdating sa Chabacano, este amo el maganombre listao del maga tatarabuelo. Yung tatarabuelo, Kastila rin yan, tataraabuelo. Tataraabuelo, kanununuan ni Jesus, el descendiente del rey David y de Abraham. 2. Si Abraham amo el tata de Isaac, y si Isaac amo el tata de Jacob, y si Jacob amo el tata de Judá, y del di suyo maga hermano. Maga hermano, Bisaya na yun. Basahin natin sa Kastila yung 1-2, kapatid na Daniel. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Kapareho eh. Kasi yung salita ng mga Chabacano sa Zamboanga, pinaghalo-halong Bisaya, Tagalog at Kastila. Yan ang nagpapatunay sa inyo ang language na di-develop, nanganganak, kaya dumami ang lingwahe ng tao. Pero kung uugatin mo, galing lang yan sa panahon ni Noe, may isang wika lang ang tao. Kaya may magkakapareho nare-retain eh. Parang Kapampangan, mangan. Ilocano, mangan. Sa Tagalog, kain. Sa Bisaya, kaon. Kaon anay. Meron magkakahawig eh. Parang sa Kastila, tabla. Sa Portugues, tabwa. No? Sa Kastila, dinero. Sa Portugues, dinheiro. Inaartihan lang, naiiba na eh. Pero may magkakahawig. Tama ang Biblia na nag-umpisa ang sangkatauhan sa isang wika lang. Tetracein mo lang ang mga wika, malalaman mo na hindi ang unang tao ay Ingles. Ang pinapalabas nitong mga evolusyonista na naniwala kay Darwin, ayaw maniwala sa Biblia na 375,000 years ago, may nagsasalita na ng Ingles at yon ay sa Inglaterra. Hindi ba misleading yan? Di ba kaya kayo yan? Mga manluloko kayong mga ateistang ayaw maniwala sa Biblia. Mas naniniwala ako sa Biblia kaysa sa inyo. Ang tao may isang wika ng pasimula. Ang wika ng anak, nagkaroon ng confusion. And the proof is, ang etimolohiya. Kung uugatin mo ang pinanggagalingan ng salita, makikita mo yung original eh. Parang yung halimbawa, isang libutan. Talaga, ang Tagalog nun, isang libutan. Para paikliin, sanlibutan. Nalis na yung isang libutan. Sambayanan. Isang bayanan. Ang salitang ugat, isa at bayanan o bayan ng mga tao. Para sabihin, isang bayanan, halimbawa, isang bayanan, Malolos, no? Ngayon, para paiksin, sambayanan. Sambayanang Pilipino. No? May mga ugat yang mga salita. Tawag din sa Tagalog, sa gramatika, salitang ugat. Ang salitang ugat, naiiba pag nilagyan ng unlapi, gitlapi, at saka hulapi. Halimbawa, ang salitang ugat, pagkain, umida.
naiiba-iba yung salita na yan. Pwedeng sabihin na, yung pagkain, ang salitang ugat, kain, pwede mo sabihin, kinain, nilagyan mo ng unlapi. O kaya, pag past tense, pwede ring nakain, kinain. Present tense, kinakain. No? Past tense, kinain. Ang isang salitang ugat, yung kain. The verb to eat. No? Eaten, will eat, something like that. Kino-conjugate. Yan ang isang dahilan kung bakit ang lengguwahe nanganganak ng nanganganak doon sa mga conjugation, sa mga pronunciation. Kagaya ng salita natin, Silya. Kasi po sa Kastila, Silya, S-double-L-A. Dito sa Latin America, hindi Silya. Pagka double A, ginagamit ja. Para Silya. No? Sa Spanish, sa Madrid, sa Spain, Silya. Cebola. Namana ng Pilipino, sibuyas. Di ba doon galing yung sibuyas sa sibola? Mga kapatid, para patunayan ko lang sa inyo, ang Biblia nagsasabi ng totoo bago pa matuklasan ng tao. Natuklasan nila na ang lingwahe ng mga tao, nag-umpisa lang sa konti ang lingwahe ng tao. Meron tinatawag na 5 families of languages. Nagkasanga-sanga. Ayan. Nagkaroon ng iba-ibang lingwahe ang tao. Meron lang isang ina, nanganak si Eva. Tinrace ngayon sa panahon natin ng pag-aralan ng mitochondrial DNA, tayo palang lahat ng tao ayon sa maternal line. Pagka susuriin mo yung DNA ng lahat ng nanay at anak, matetrace mo lahat ng tao galing sa isang ina. Yun na nga ang sinasabi ng Biblia bago pa nila natuklasan yung pag-aaral na yan. Hindi kong ipunto sa inyo, mga kapatid, totoo ang Biblia. Hindi kayang tutulang kahit ng siyensya. Ang Biblia ay nagsasabi ng isang katotohanan bago pa matuklasan ng siyensya na ang tao, lahat ng tao ngayon sa mundo, natuklasan ng siyentipiko, galing daw sa isang babae lang. Nasa Biblia na yon, 4,000 taon na nakakaraan. Ang ating mga lingwahe, ipinanganak lang daw yan, nanganak na nanganak, nasa Biblia na rin, galing lang sa isang lingwahe. Kaya mga kapatid, mas gusto ko nang maniwala sa Biblia at hikayatin kayo na ang tao galing saan? 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Natin sa 4 na wika yan, kapatid na Daniel. O giumol sa Ginoo nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, o gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. At belangkas ne pining Ginong Dios ing tao ay bating alikabok ning gabon. At pengisnawana ne king arong king pangisnawa ning biye. At ing tao meging kaladwayang mabye. Ket ni Apo Dios binukil na ti tao iti tapok ti daga. Ket impuyot na iti agong na ti anges ti biag. Ket ti tao nagbalin akararwa si bibiyag. Ginibo ng God din kagurang ng Dios ang tawo sa kabukabo nin daga, asin hinayupan sa dungo niya kanhangos nin kabuhayan, asin ang tawo naging buhay na kalag. Niyan, ang Ginoong Dios naghimo sang tao, gikan sa yabok sang duta, kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi, kag ang tao naging buhi nga kalag. Sabi ng Biblia sa atin, nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, hindi sa unggoy.
nilalang, separately created after every animal was created before man. Before man was created, every animal was created by God. Yun ang impormasyon sa Biblia. Kung di ba naman totoo yan, pag-aralan mo yung alikabok ng lupa, yung nasa surface, tawag doon, balat ng lupa, ang konstitusyon ng laman ng tao, doon nga galing. Wala kang ibang pwedeng sabihin na pinanggalingan. Tayo, hindi galing sa tanso. Walang siyentipiko na magsasabi na galing tayo sa tanso. Meron tayong tanso sa katawan, pero hindi tayo galing sa tanso. Kasi kung galing tayo sa tanso, ay dapat mas marami ang dominating substance sa ating tanso. Tanungin natin ang Biblia, mga kapatid. Galing ba ang tao sa tanso? Nang dumadaing si Job sa Diyos, ang sabi niya ay ganito, sa 6:12 ng Job, Ang aking bang tibay ay tibay ng mga bato? O ang aking bang laman ay tanso? o dito lang mag-scientific deduction ka at mag-scientific investigation ka. Ang tao di galing sa tanso. O tawa, hindi pa nila alam yung konstitusyon natin, tiyak na ako. Hindi tayo galing sa tanso at hindi tayo galing sa bato. Galing tayo sa alabok ng lupa. Hindi ba scientific information ng Biblia yan? Nagaling tayo sa alabok ng lupa. Diyan ko na-appreciate ang Biblia. Pinag-aralan ko yung ating konstitusyon ng ating katawan, halos kapareho ng lupa. Alabok na nasa ibaba, wala sa ilalim. Ito po, Earth's crust and the human body. The dominating substance is oxygen. Ang nasa lupa na alabok, 49.5 oxygen. Ang nasa tao, 65% oxygen. Yun ang dominating. Ba't ko naniniwalang totoo ito, mga kapatid? Kasi ba't 49, halos 50% ng ating katawan ang sangkap oxygen. Ba't 65 sa lupa ang oxygen? Pero ang ating katawan 65% oxygen. Kasi pagkatapos na ang tao likhain ng Diyos sa alabok, hiningahan pa sa butas ng ilong ng hininga ng buhay. Yung hininga ng buhay or breath of life, oxygen po yun. Natuklasan ng siyensya yan na ang nagbibigay buhay para i-sustain ang buhay ng katawan, oxygen. Maraming ibang mga gases, may carbon dioxide. Subukan mo lagyan ng tao ng carbon dioxide, patay. Subukan mo, i-connecta mo ang tao sa isang tangke ng acetylene, patay. No? Pero ang tao mamamatay. Di makahinga. Iduktong mo sa oxygen. Clinically dead na, buhay pa rin Kasi ang oxygen ang hininga ng buhay. Nasa Biblia na yon. Merong iba-ibang uri ng gas o hangin. Oxygen, carbon dioxide, hydrogen, etc. Sabi ng Diyos, ang tao, hiningahan niya sa ilong ng hininga ng buhay. Yung nanggaling sa lupa, 50% lang ang oxygen. Pero ang ating komposisyon ng katawan, 65% ang oxygen. Bakit? Bukod sa oxygen na nanggaling sa alabok, hiningahan pa tayo sa ilong ng hininga ng buhay. Oxygen din. Tama-tama ang nasa Biblia o kahit sa siyensya, magkapareho. Pagkatapos ngayon, maniniwala ka, tao galing sa unggoy. Mali. Ito ngayon ang kanilang panliligaw. Yan daw unggoy nag-evolve. No? At nang mag-evolve, naging tao. Mga kapatid, ang evolution, hindi ang attribute ng mga siyentista sa mutation. No? Meron silang tinatawag na pagbabago na nagaganap sa mga nabubuhay sa pamamagitan ng mutation.
nagkakaroon ng pagbabago sa mga genes at saka sa DNA ng tao. Sabi ng mga siyentipiko, through mutation. Mag-aral tayo ngayon ng Biblia considering this topic of evolution. Ang ayon sa Biblia, mga kapatid, eto, kamangha-mangha ito. Ako namamangha ako sa nasa Biblia habang nakakatuklas ang siyensya. Santiago sa English na no variableness. Sa Tagalog walang pagbabago. Kung titignan po natin sa orihinal na salitang ginamit, yun po ay paralaje, na ang kahulugan sa orihinal na salita sa Grego ay transmutation of phase or orbit. Yan pong transmutation, yan po ay nagaganap sa lahat ng living things. Yung mutation, lahat ng nabubuhay may mutation. Mga kapatid, tandaan nyo, Diyos lang ang hindi nag-mutate. Hindi siya naiiba. Ano? Siya ay Diyos nung nakaraan, ganun pa rin siya ngayon, ganun pa rin siya sa walang hanggan. You cannot add anything to Him. He will never be more perfect because He is perfectly perfect. God Almighty will always be the same from eternity to eternity. Sabi po ng Biblia yon, walang transmutation sa Diyos, walang paralaje, walang pagbabago sa Diyos. Kaya ang sabi niya kay Abraham, ako yaong ako nga. Kung paano ako noon, ganun din ako ngayon. Kaya natutuhan ni Moises yan, na ang Diyos ay walang pagbabago. 92 ng awit, ang awit ni Moises ay ganito. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Paniwala ni Moises, naturuan siya ng Diyos kasi. Mula na umpisa, ikaw. Hanggang sa walang hanggan, ikaw pa rin. Pareho lang. Kasi sinabi ng Diyos sa kanya, ako yaong ako nga. I am that I am. I am that I am. Kung ano siya dati, siya rin pa ngayon, siya rin pa sa katapusan. Sabi ni Santiago, there is no paralaje or transmutation in God, which means that transmutation is real. Nagaganap yon. Nakukuha niyo ang punto ko, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi nagtatransmutate, kaya sinabi ni Santiago yon. Alam ni Santiago, may mga pagbabagong nagaganap sa mga nabubuhay. Ang sabi ng siyensya, natuklasan nila, mayroong transmutation sa lahat ng nabubuhay. Tingnan ha? Asahin natin, kapatid na Daniel. Ito po, mutations occur spontaneously in all living things by changing the chemistry of the organism's genetic material or altering the structure of a chromosome. A mutation changes the structure or function of the organism and its offspring. And mutation is spontaneously occur in all living things. Lahat ng may buhay dito sa mundo, nagkakaroon ng mutation o pagbabago. Pero, mga kapatid, tandaan nyo, iba ang mutation sa evolusyon. Lalong napakalaking kasinungalingan ang macro mutation na nag-jump. Mula sa unggoy, biglang-bigla nagbago. Nag-macro mutation. Na nawala ang buntot, naging tao. Kasinungalingan yan eh. Ang totoo,
nag-mutate ang mga nabubuhay. Ito po ang example para maintindihan ng simple common tao. No? Nung araw po ang palay, kung may buhay na sa inyo noon, ang palay po natin noon sa Pilipinas, ang tinatawag na binuhangin na bigas, sa Kapampangan ang tawag nila milagrosa, sa Tagalog, intan, wagwag, at milagrosa, binuhangin. Nung bata ko kasi, ang paborito kong kanin, yung binuhangin. Yun yung milagrosa. Isang uri ng bigas na napakaliliit. Napakaliliit na bigas. Ngayon, yung mga palay natin na pinanggagalingan ng bigas, yan po ay pinag-aralan ng UP. Ang ating mga botanist, gumawa sila ng tawag doon para magkaroon ng variety ang palay, pinakialaman nila ang palay. No? Pinakialaman ng mga siyentipiko ang palay. Ini-expose sa gamma rays. Yung gamma rays po, yan ang nangyayari pagka ang nagkokos po yan ng mutation. Halimbawa, ang isang binhi nilagay sa gamma rays, yung radiation, pagkokos po yan ng mutation. Yung na-expose sa gamma rays, nagkaka-mutation. Ang mutation po, dalawa resulta. It's either na mapabuti o mapasama. Yun ang nangyayari sa mutation. It causes two things. Mutation can accidentally happen, causing two effects, good and bad, ayon sa siyensya. No? Ano po ang mutation? Halimbawa, yung palay natin nung araw, pag nag-aani yung lola ko, may daladalang gunting. Mataas kesa sa akin yung palay eh. Ginugupit nila ngayon yung palay sa Ilocos. Ngayon, ang palay po mababa kaysa sa tao. Kaya, nung kumanta na tayo ng magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di ka man makatayo, di ka man makaupo. Ganun ang pagtatanim. Tatanim kasi maliit pa yung palay, no? Pero pagka namunga na yun, mataas yun. Siguro mga higit pang 6 feet. Yung lola ko nag-aani ng palay, nagugupit lang na ganun. Alam niyo, punto ko. Ngayon po, wala nang palay yatang ganun kataas. Nag-mutate na. Nabago na dahil isinabject sa gamma rays ng tinatawag nating IRRI. International Rice Research Institute. Meron po tayo niyan sa UP, meron din tayo niyan sa Laguna, sa Los Baños. IRRI. Tanungin niyo sila, ang palay natin ngayon hindi na yung kagaya ng mga unang palay. Buti na lang may nakuha pa akong original. Pero ngayon mahirap niyang matagpuan. Pumunta ka sa UP, pumunta ka sa Los Baños, pumunta ka sa IRRI. Marami ng variety ngayon. May C4, may C32, may kung ano-ano na. Minutate nila. Inilagay nila sa gamma rays para makapili sila ng mga binhi na hindi masyadong kinakain ng peste, hindi kinakain ng kulisap, takot ang kulisap na kainin. Nakagawa sila ng mga binhi ng palay ngayon na hindi masyadong kinakain ng mga uod. Hirap anihin. No? Mas madali na. Hindi na 6 na buwan. 3 buwan na lang. Pinakialaman kasi ng tao. Alam nyo ba bawal sa Biblia yan, mga kapatid? Alam nyo ba bawal yan? Basahin natin ang aklat ng Biblia. 19:19 ng Levitico. Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Huwag ninyong pag-aasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba. Huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi. Sabi ng Diyos, bawal niya
Kasi naggumawa siya iba-iba eh. Para may pagpilian ka eh. Iba-iba eh. Gumawa siya ng atis. Ang sarap. Matamis. Matamis lang. Wala namang atis na maasim kundi yung bulok eh. Tama ba ako, kapatid na Luz? Tama po. Nakatikim ka na ng anunas. Opo. May asim ba ang anunas o wala? Matamis din po yun, Brad Eli. Yun. Eh, nakatikim ka na ng guyabano. Opo. May asim ba guyabano? Meron po. Pero pamilya yun ng atis. Opo. Ayan. Ano ang ibig kong sabihin? Iba ang atis kaysa guyabano at saka anunas. Pero magkakapamilya yan. Gumawa ang Diyos para sa taong gustong may asim, mas maganda guyabano. Para sa tao namang ayaw ng maasim, anunas na ang kainin mo o atis. No? Ano po ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Sabi ng Diyos, ang dalawang hayop yung magkaiba, huwag yung pag-aasawahin. Bakit? Ang tanda na niyang salita ng Diyos na yan, mag-4,000 taon na yan. Eh, ginawa ng tao ngayon, pinag-asawa, yung tiger at saka yung lion. Yung lion at tiger, magkapamilya yun eh. Pero bawal, magkaiba kasi talaga yun ng species. Pinaghalo, lumabas ngayon ang liger. Ayan. Lion at tiger, ang resulta, liger. Yun namang isa, yung isa, pinaghalo yung zebra at donkey. Nakalitaw ang sebronki. Ayan ang sebronki. Donkey at zebra. Dito sa sebronki na ito, magkahalo yung donkey at zebra. Ano po ngayon ang punto ko, mga kapatid? Nang pag-aralan nila yung tiger, yung liger, aba, maiksi ang buhay, maraming depekto. Pag pinaghalo mo pala, yung tiger at saka yung lion, liger, masama pala nangyayari. Basahin natin ito sandali. Bakit pinagbabawal ng Diyos? Hindi pa naman alam ng tao nun. Mas alam kasi ng Diyos. No? Kaya ayaw niyang paghaluin yung dalawang lahi ng animal o hayop. Pakinggan niyo ito. Ang findings ng siyensya, mga kapatid, makita niyo lang kung gaano katotoo ang Biblia. Kapatid na Daniel? Disadvantages of cross-breeding animals. Where do ligers come from? Irresponsible breeders is the short answer. A liger is the result of breeding a male lion to a tigress. A tigon is the result of breeding a male tiger to a lioness. Since lions and tigers do not exist in the same areas, this is not something that happens in the wild. It is done in captivity by disreputable carnies to produce a freak that ignorant people will pay to see. These cats suffer from many birth defects and usually die young because ligers are usually larger than either parent. It also puts the tigress at great risk in carrying the young and may require C-section deliveries or kill her in the process. When the public quits paying to see these unfortunate creatures, the evil people responsible for breeding them will stop this inhumane practice. Anyone who cares about animals know that this is a despicable thing to do because the cats have to spend their lives in deprivation and confinement and are genetically so unhealthy that they usually die young. The only reason anyone breeds ligers is to create a freak that simple-minded people will pay to see. Ang ginagawa nitong mga gumawa ng liger at saka tigon, ito hindi mangyayari sa hindi magme-mate, hindi aasawahin ng tiger yung lion. Magkakontra kasi yan eh. Nung ihulihin ng tao, nilagay sa isang kulungan, pinagmix
nakagawa ng Liger at saka ng Tygon. Maraming mahihinang parte. Malaki siya pero depektibo siya. Ano nangyayari? Bata pa namamatay na ang crossbreeds. Nagpapatunay na tama ang Diyos. 4,000 taon na nakakaraan ng sabihin niya, huwag niyong papag-aasawahin ang dalawang hayop na magkaiba. Huwag kayong mag-aasik sa inyong bukid ng dalawang binhing magkaiba. Ang ginawa nila sa bigas ngayon, GMO. Soya, GMO. Pinakialaman nila yung natural. Ayan na, nagkaroon na ng GMO. Alam nyo, natuklasan ng siyensya ngayon, yung mga pagkain galing sa GMO, product of mutation, nakakakos ng napakaraming sakit sa tao, kagaya ng cancer at mga autoimmune diseases. Eto nyo, GMO dangers. Pakinggan nyo mga kapatid. Ito po, genetically modified foods, are they safe? The American Academy of Environmental Medicine, AAEM, doesn't think so. The Academy reported that several animal studies indicate serious health risks associated with GM food, including infertility, immune problems, accelerated aging, faulty insulin regulation, and changes in major organs and the gastrointestinal system. The AAEM asked physicians to advise patients to avoid GM foods. Before the FDA decided to allow GMOs into food without labeling, FDA scientists had repeatedly warned that GM foods can create unpredictable, hard-to-detect side effects, including allergies, toxins, new diseases, and nutritional problems. They urged long-term safety studies, but were ignored. Hindi kasi naniniwala sa Biblia, huwag niyong pagko-crossbreed ang hayop. Huwag niyong pag-aasawahin ng magkaibang lahi. Ayun, ang resulta, namamatay ng bata pa. Kasi sa natural, di naman mangyayari yun eh. Sa kagubatan, di naman mag-aasawa ang leon at ang tigre. Magkaibang lahi yun, hindi nga sila naggugrupo eh. Ginawa ng mga siyentista. Ayun, lumitaw. Isang crossbreed, mali. Ganon din sa pagkain. Pinakialaman yung bigas, palay, gulay, kamatis, sibuyas, lahat. Marami nga yung GMO na. Ano ang warning ng American Academy of Environmental Medicine? Napakaraming risk o panganib ng pagkain ng GMO, ng mga pinakialaman na bawal ng Diyos. 4,000 taon na, huwag mong pagsasamahin ng dalawang binhi para mag-produce ka ng crossbreed, ng mutants. Mutants ang tawag doon eh, dahil nagkakaroon ng mutation. Ngayon, ang sabi, pinanggagalingan niya ng mga immune deficiencies. No? Kaya ang tao ngayon, meron ng sakit na hindi nagtatrabaho, immunity eh. Wala na tayong control sa sakit. Yung tinatawag na HIV. Diyan na ngayon ang gagaling ang AIDS. No? Acquired Immune Deficiency Syndrome. Hindi na magamot. Galing yan mga kapatid sa paglabag sa salita ng Diyos. Nagkaroon ng failure ang immune system sa pagkain ng mga GMO. Nagkaroon ng maraming hika. Nagkaroon ng maraming may allergy dahil sa pagkain ng GMO. Nagkaroon ng iba't ibang mga sakit dahil sa pagkain ng GMO. Nagpapatunay pa lang na hanggang ngayon sa modernong siyensya nananatiling tama ang Biblia. Otoridad ng katotohanan ng Biblia. Ngayon, ang punto ko, saan mo kinuha ang evolusyon? Saan? Asan ang galing ang evolusyon? Sa mutation? Hindi totoo yon. Yung palay na nag-mutate, palay pa rin eh.
Hindi naman komo yung palay, umiksi na ang puno, naiba na naging mais na. Ang mutation, hindi nagpapabago ng klase. Nagpapabago ng mga bahagi. Halimbawa, nag-mutate ang isang may buhay, maaaring umiksi ang paa. Pero, tao pa rin. Nagkaroon ng mutation sa gene at saka sa gene pool, maaaring yung tao na-expose sa araw masyado sa isang lugar. After 1,000 years, yung negro puputi pagka nawala siya sa araw. O yung maputi, iitim, pagkatapos na 1,000 taon, pagka na-expose yung kanyang lahi sa araw, galing siya sa maputi, pwede siyang maging maitim. Ito po ang findings ng science. Pakinggan nyo mga kapatid. Pakibasa mo kapatid na Daniel. Yun lang important section of that. Jablonski and Chaplin. Ito po, Jablonski and Chaplin note that when human indigenous peoples have migrated, they have carried with them a sufficient gene pool so that within 1,000 years, the skin of their descendants living today has turned dark or turned light to adapt to fit the formula given above. Ang pag-aaral ni Jablonski and Chaplin, mga siyentipiko nakatiwa-tiwala nagbigay ng kanilang pag-aaral na sabi, sa 1,000 taon, maaaring magbago ang balat ng tao. Maaaring mula sa maputi, umitim, o maaaring mula sa maitim, maging maputi, sa loob ng 1,000 taon dahil sa gene pool. Yung gene pool po, yun ang nasa genes natin na naipapasa sa ating mga anak. Na yung ating gene pool na iepektuhan ng environment kung asan tayo. No? Ano ibig sabihin nun? Pag nasa isa kang country na mainit ang araw, yung torrid zone country, ang possibility umitim ka. Pero umalis yung nununuan mo ron, nagpunta sa Finland, nabihira ang araw na mainit. Pagkara 1,000 taon puputi ka, yun ang maipapasa sa gene pool nung lahing magsasalin-salin sa loob ng 1,000 taon. Yan po natuklasan ni Jablonski at saka ni Chaplin. Totoo yan. Ngayon, ano punto ko? Kahit pala mag-mutate, ang itim pwedeng pumuti, ang puti pwedeng umitim. Nasa Biblia yon. Basahin natin sa awit ng mga awit, 1:6. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi, sapagkat sinunog ako ng araw. Sinunog ako ng araw. Ang araw talaga nakakasunog ng balat. Bakit po? Nagpo-produce ang araw sa ating balat, pagka nakabilad tayo sa araw palagi, nagpo-produce ng maraming tan. Ang tawag po doon, melanin. Yung tan, ang kahulugan nun, yung parang ako ngayon, napakaputi ko nung araw eh. Kung nandito ako sa tabi ng dagat at mainit, itim na ako eh. Hindi na ako kasing puti nung araw eh. Conforme sa lugar kung saan ka nakatira eh. Tama sa Biblia, ang araw nakakasunog. Pwede kang umitim. Pero alam nyo, natuklasan ng siyensya, kahit na pala umitim ka ng pagkaitim-itim, dahil na lagi kang nasa araw, yung lahi mo, nag-itiman na kayo, pagka pinag-aralan pala ang katawan ng tao, isa pa rin ang totoo. Ano yon? Kapatid na Daniel, ang findings ni Graves 2001, Smedley and Smedley 2005. Ano yan, Brother Daniel? Biologically, we are all brothers and sisters under the skin. Under the skin. Alisin mo ang balat. Negro, alisin mo balat. Maputi, alisin mo balat. Pag-aralan mo ang biological characteristics ng tao, pareho pa rin tayo. Galing pa rin tayo sa isang ina. Tama pa rin ang Biblia. Lahat ng puti, lahat ng itim, lahat ng dilaw, lahat ng pula.
galing kay Eva. Ayon sa siyensya, ayon sa Biblia, bago tuklasan na sa Biblia na. At tayo'y magkakapatid dahil galing tayo sa isang ina. Pag duktong-duktungin mo lahat itong findings o discovery ng science, iniwala ka sa Biblia. Ngayon, yung mutation ba? Ibig ba sabihin, pag nag-mutate, nagkaroon ng genetically modified organism, gaya ng ginagawa ngayon, naiiba ba? Hindi. Yung pakwan na GMO, pakwan pa rin yun. Pakwan pa rin. Yung butong pakwan ng araw na malalaki, pinaliit ngayon para makain yung pakwan ng hindi masyadong maraming buto. Pero pakwan pa rin, maliit lang ang buto, pero pakwan pa rin. Ang tao, magkaroon man ng 5,000 mutation sa kanyang sarili, hindi siya magiging iba, tao pa rin siya. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang impormasyong ito sa siyensya. As a matter of fact, human beings are now subject to over 5,000 mutational disorders. Fortunately, we don't show as many defects as we carry. The reason they don't show up is that we each have 2 sets of genes. One set of genes from our mothers and another set from our fathers. The bad genes we inherit from our mother's side are usually covered up by our father's genes and vice versa. Amen. Ang ganda-ganda ng proteksyon nilagay ng Diyos, no? Kahit magkaroon pa tayo ng 5,000 mutational disorder sa ating pagkatao, protektado tayo dahil dalawa-dalawa ang gene pool nating pinanggalingan. Galing sa mother side at galing sa father side. Kung may namana ka na hindi magandang sa nanay mo, pwede yung ma-overcome nung nanggaling sa tatay mo. At kung may namana ka sa tatay mo na hindi maganda, pwedeng ma-overcome yun o i-balance nun yung mali na galing sa nanay mo. Yun ang ginagawa na nangyayari sa nature. Kaya, kahit 5,000 mutation na maganap sa tao, hindi siya magiging ibang klase. Tao pa rin siya. Ano ang punto? Kahit magkaroon ng 5,000 mutation sa unggoy, unggoy pa rin ang unggoy at hindi magiging tao. Sana naintindihan ng lahat, na mas katiwa-tiwala ang Biblia kasi nauuna na ang Biblia bago pa matuklasan ng siyensya. At yung nasa Biblia, natutuklasan, totoo talaga na yung mga pinaggagawa ngayon nitong mga ateista at ipinagtututuro ng mga profesor sa ako hindi ako conforme talaga na ituro yung evolusyon. Kasi kung naniniwala ka sa Biblia, di ka maniniwala sa evolusyon. Kasi ang evolusyon nagtuturo, nag-umpisa ang buhay sa isang sabaw. Yung primordial soup. Ang Biblia nagtuturo, ang tao nilikha ng Diyos sa alabok ng lupa. Hindi nag-umpisa sa sabaw ang tao. Magkakakontre. Alin ang pipiliin nyo? Ang karunungang nasa Biblia na bandang huli natutuklasan ng siyensya na eksakto at tama o yung mga ayaw maniwala sa Biblia gaya ng mga atheist, evolutionist, yung mga kung ano-anong mga siyensya raw na itinuturo pa ngayon sa mga bata. Nakakalungkot. Pero sa susunod po, naipakita ko na sa inyo, mga kapatid, kung loloobin ng Diyos sa susunod. Naipakita ko na sa inyo ngayon yung mutation. Ang mutation hindi factor para ang manok maging pabo. Kahit mag-mutate ang manok, manok pa rin yun. Umiksi ang paa, dumami ang balahibo, o kumonte ang balahibo. Kasi ngayon may manok na wala nang halos balahibo. Alam nyo ba yun, Sis Lu? May po bang ganun ngayon? Gumawa sila ngayon ng isang lahi ng manok. Pinakialaman na yung DNA ng manok. May manok ngayon na pinoproduce sila, wala na halos balahibo.
Alam mo ba yon, Sis Luz? Hindi pa po, Brother Eli. Ay, nako, kahit magkaroon sa Pilipinas noon, hindi ko ititinda yan sa House of Chicken. Pero po, tinatamad sila kasi magbalahibo ng manok. Pakitignan mo itong manok na ito. Hindi ka na naawa sa manok, inalis mo yung balahibo. Nagagawa ngayon yan ng mga lumalabag sa katalagahan ng Diyos. Hindi ba nga nauso ngayon yung cloning? Labag sa Biblia yung cloning. Kaya ipinagbabawal din nila yan na gawin sa tao kasi nga maraming depekto ang nangyayari. Maraming pagkagawa, pagkasilang, maraming mga depekto hindi kagaya ng ginawa ng Diyos. Nananatili pa rin na ang Diyos na pinaniniwalaan ko marunong at dakila sa lahat. Salamat sa Diyos. Dinailay ko na ang basis sa inyo. Mutation will never lead to evolution. Mag-mutate ang isang bakterya, pero bakterya pa rin siya. Mag-mutate ang isang uri ng hayop dahil sa environmental influences and accidents, pero mananatili pa rin siyang siya. Hindi pwedeng ang pato maging manok o ang manok maging pato. Tandaan mo yan, Sis Luz. Opo. Yan. Ito ngayon ang ating pansara. Ecclesiastes, ganito ang sabi ng salita ng Diyos sa 3:14. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis. At ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Yung ginawa ng Diyos, di mo pwedeng dagdagan. Hindi mo pwedeng alisan. No? Halimbawa, pwede mo bang gawin ang tao na 4 ang baga? 4 ang puso? Hindi pwede. Merong kante. Sana 2 ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo, sana 2 ang puso ko. Paano nga yan? Kantahin mo nga. Alam mo ba, kapatid na Daniel? Sana 2 ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo, sana 2 ang puso ko, hindi na sana kailangan pang umili sa inyo. Subukan mo. Dagdagan mo puso ng tao, lalong magulo. Sabi ng salita ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, talagang gano'n na yon. It is the best. It is the perfect way of doing it. 1 ang puso, 2 ang baga, 2 ang bato. 1 ang atay, at may utak, etc. Yan ang perfect. Pag iniba mo yan, hindi ka mabubuhay ng maayos. At hindi mo pwedeng dagdagan. Tama ang sabi ng Biblia. Kung ano yung ginawa ng Diyos, ganun siya. Hanggang mawala na siya sa mundo, ganun pa rin. Maaaring magkaroon ng pagbabago, pero tao pa rin siya. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa manok, dumami balahibo, kumonti ang balahibo, o talagang totally hubaran na ng balahibo, pero manok pa rin siya. Yan ang nasa Bibliang katotohanan. Ngayon, ang tanong natin, mga kapatid, anong katunayang ang evolusyon? Malaking kasinungalingan ni Darwin ayon sa Biblia, hindi ayon sa akin. Naanyayahan ko po kayo sa susunod na Bible study, kung loloobin ng Diyos, na ipakita ko po sa inyo ngayon ang fundamentals, improbability or impossibility of evolution. Walang science account at walang science fact na magsusustain nung evolution, creating man from apes. From lower forms of life or from single cell plant and animals.
Wala pong scientific fact niyan. Kung kayo talagang scientifico, hindi ka maniniwala dyan. Salamat po mga kapatid sa inyong pagdalo, pagtitiyagang makinig. Alam ko, medyo boring pagka minsan na umahaba ang discussion natin on a particular area. Kasi gusto kong mailay ang foundation sa inyo para to totally seal this truth into your minds and your hearts and your logical thinking na ang evolusyon po, imbento ng mga rebelde. Imbento ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Imbento ng mga taong kinokontra nila ang kanilang sarili. While they are claiming to be scientists, they ignore certain areas of science that will refute their ignorance of real science. Sana patuloy tayong sumubaybay. Kaya ko po ginagawa ang ganito para kung meron pa po akong konting nalalabing buhay, meron kayong pagbabalik-balikan na may isang Pilipino na nagtiyaga, nagtiis, nagsaliksik para yung paniniwalang galing sa hindi Pilipino, sa mga lahi na ating iginagalang, niloloko lang pala tayo. Sana maging welcome ito kahit sa hindi Pilipino. Na ang una nating pagtiwalaan, ang salita ng Diyos sa Biblia, sapagkat yon ay walang kasinungalingan. Bago tayo maniwala sa sinasabi ng kung sino man tao.